The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When Jesus disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Una po sa lahat ay nais kong i-welcome. Although na-welcome na po kayo kanina dito sa EDSA Shrine, ako naman bilang rector po ng EDSA Shrine, it is my joy to welcome some personnel of MMDA. Kayo po ay bahagi ng mga sektor na wini-welcome ho namin dito sa EDSA Shrine. Kasi po yung EDSA Shrine ay Jubilee Church para po sa inyo. Kasama po ninyo dito yung mga security personnel katulad ng AFP at saka PNP. Kasama din po yung mga politiko at kasama yung mga katulad po ninyo na mga nagtatrabaho sa pamahalaan. At dito po sa EDSA Shrine bilang Jubilee Church, kayo ay may pagkakataon na tumanggap ng plenary indulgence. Siguro na ipaliwanag sa inyo kanina kung ano yung plenary indulgence. Ito yung pagtatanggal ng parusa na dapat ay igagawad sa atin kapag tayo ay nagkakasala. So meron po tayong mga temporary o temporal na mga parusa. Kapag nakatanggap ka ng plenary indulgence, so yung temporal na parusa o punishment na yan ay nawawala. Hindi dahil merited natin o hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi nawawala yan dahil na rin sa biyaya ng Diyos. So yung plenary indulgence, it is a grace or a gift from the Lord. Hindi po yan galing kay Father Jerome, hindi yan galing sa EDSA Shrine, kundi ito po ay galing sa Diyos. At ang Vatican po mismo ang nagbibigay ng authority sa mga simbahang katulad po natin na mag-grant ng indulgence. So yung pagkakakamit po ng indulgence, meron din po yung mga conditions. Hindi naman porket pa pumunta po tayo dito, wala na po tayong gagawin. Ang number one condition po nito, dapat po kayo ay nasa estado ng grasya. And what does it mean to be in the state of grace? Ang ibig sabihin po niyan, you are not actually conscious of a grave sin o kaya mortal sin. Ngayon, kung meron kayong mortal sin, napakinggan ko kanina, available yung confession. Di ba? So nagkaroon kayo ng kumpisalan. Kapag tayo ay nakagawa ng mga malulubha na mga kasalanan, malalaking kasalanan, tawag dito ulit, mortal sin, tayo ay dapat mangumpisal. Isabay na rin natin yung venial sin, yung mga maliliit na kasalanan natin. Okay, ngayon, kapag nakapangumpisal, pwede po kayong tumanggap ng banal na komunyon. O ngayon, so mga nangumpisal sa inyo kanina, mamaya sa parte ng komunyon, tatanggap po kayo ng banal na komunyon. And then, sabi pa ng simbahan, kayo din ay magdadasal para sa intensyon ng Santo Papa. Kung ano man ang intensyon ng Santo Papa, babanggitin nyo lang. Itong dasal na ito ay para sa intensyon ng Santo Papa. Halimbawa, ang intensyon ng Santo Papa para sa mga migrants. Sino yung mga migrants? Ito po yung mga tao na lumipat o kaya pumunta sa ibang bansa pero wala po silang mga dokumento. Karamihan wala silang mga dokumento. Kaya sila ay wina-welcome na rin ng ibang bansa for humanitarian purposes. So usually, yun ang ipinagdadasal ng Santo Papa. Halimbawa lang ho yun. O di kaya, pwede din yung intensyon ng Santo Papa para sa mga politiko. O yung mga politiko ay pinagdadasal din. Babanggitin nyo lang yun. Whatever it is the intention of the Pope, we are praying for that intention. And then susundan ninyo ng pagdarasal ng Ama namin na Baginong Maria at sa Kaluwalhati. Ngayon, pag natapos yun na yung dasal na yan, kayo ay gagawa ng acts of charity. Ano ba yung act of charity?
yung pagtulong sa kapwa. Paano ba tayo tutulong sa kapwa? Di naman ibig sabihin, magbibigay tayo na magbibigay ng pera. Minsan wala din naman tayong pera. Tayo pa nga dapat ang binibigyan. Tama ba? Paano tayo tutulong sa kapwa? Kapag may nangutang sa inyo, pautangin ninyo. Tulong din yun eh. Pero yung nga lang, di na kayo magpapautang dahil alam nyo na hindi magpagbayad. Di ba? Ganun yun, ano? May nagturo pa eh. Yung katabi niya, tinuro eh. Okay. Di kaya, simpleng pagbibigay lang ng pagkain. Di ba? Ano ba yung pagkain? Hindi naman kinakailangan na galing pa sa fast food. Minsan, pwede na yung mga biscuit na yan. Meron nga mga santo, na gano'n ang ginagawa, di ba? Nakita nila, tinapay, kakainin na lang nila. Nangangailangan nito, ibigay ko na lang sa kanya. That is an act of charity. Pwede din na may kaibigan kayo na may sakit. Bisitahin ninyo yung may sakit. Nasa bilangguan, bisitahin po ninyo. Act of charity yan. Okay? So, yun po ang mga ilang conditions para magkamit po tayo ng plenary indulgence. Okay, ngayon, kapag natanggap na yung plenary indulgence, siguraduhin naman natin para sa sarili natin na bawasan na rin natin yung mga pagkakamali o pagkakasala na ginagawa natin. Kasi baka isipin natin, nakatanggap ako ng indulgence doon sa EDSA Shrine. Pwede na naman akong gumawa ulit ng kasalanan at babalik na lang ulit ako sa EDSA Shrine. Parang lalabas ito, pinaglaruan lang natin yung biyaya na iginawad sa atin. Kaya pangatawan na natin, ariin natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Okay? So yan ang bahagi ng ginawa ninyo dito sa EDSA Shrine bilang pilgrimage ninyo sa isang Jubilee Church. At ito ginawa naman ninyo yan kanina, mga nagdasal kayo. Pumunta rin kayo ng Adoration Chapel para magdasal. Bahagi yan ng pilgrimage ninyo sa isang Jubilee Church. Alam ko, hindi naman po tayo lahat ay mga taong simbahan. Pero hindi naman ibig sabihin nito na porket hindi tayo pala simba, parang babaliwalain na lang natin yung ganito mga biyaya. Ito tatandaan natin lagi, marami tayong concern sa buhay. Karamihan dyan mga practical concerns. Paano ka kakain? Saan ka kukuha ng pera? Saan ka kukuha ng pamasahe? Paano pag-aaralin yung mga anak mo? Pag nagkasakit, pambayad sa ospital? Practical concerns yan. Pero tandaan ninyo, yung mga practical concerns minsan, hindi natin nakukuha sa mga practical na pamamaraan. Minsan natutugunan yung mga practical concerns dahil sa pagdulog natin sa Diyos. So ang point ko dito, wag na wag nating kakaligtaan na dumulog lagi sa Diyos. Wag na wag nating kakaligtaan na tayo'y tumawag sa Diyos. Minsan, yung problema at kahirapan, parang ito nagiging dahilan pa para tayo ma-turn off. Wala naman pala tayo mapapala sa pagdadasal natin, pero wag mong iisipin yan. Kasi alam ninyo, sa banal na kasulatan, ang dami-daming mga kwento na si Jesus mismo ang nagkukwento ng lahat sila na humingi, hindi naman nabigo. Yung mga may sakit, pinagaling ni Jesus. Ngayon eto lang, na-gospel ngayon napakinggan niyo yung gospel. Kung paano naging available si Jesus, pati na rin yung kanyang mga alagad sa pangangailangan ng mga tao. Sabi dito sa gospel, the people were like sheep without a shepherd. Parang alam niyo yung shepherd, siya yung gumagabay, siya yung naglilid doon sa mga tupa. Yung shepherd, siya nagdadala doon sa pastulan para yung mga tupa ay makakain. So sabi ni Jesus, they were like sheep without a shepherd. Anong ginawa ni Jesus? Naging available siya para sa mga tao, para pangunahan, pamunuan ng mga tao. At hindi lang siya, pati yung kanyang mga alagad. So nakita natin dito, kapag dumulog ka kay Jesus, kasi sabi sa gospel, hinahanap nila si Jesus, sinusundan nila si Jesus. So kapag dumulog ka at lumapit ka kay Jesus, hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen. Nagdadasal tayo, nagsisimba tayo, hindi lang para umamot ng biyaya sa Diyos. Nagdadasal tayo, nagsisimba tayo para pasalamatan din ang Diyos. Ang mahalaga, buhay tayong lahat. Kapag buhay ang lahat, ibig sabihin, may biyaya na pinagkaloob ang Diyos. Ang biyaya ng buhay. Komplikado ang buhay. Hindi sinabi ni Jesus na ang buhay ay magiging, alam ninyo, pasarap lang. Hindi ganun ang pangako ni Jesus. Basta ang importante, may buhay na ipinagkaloob. Ang buhay na yan, maaring tigib at puno
ng suliranin, ng mga challenges, pero ando doon ang Diyos para tulungan tayo. So thank you. Dahil ang mensaheng ito ng pag-asa ay natanggap ninyo sa araw na ito. Wag na wag mawawala ng pag-asa dahil ang pag-asa natin ay si Jesus. At nung sinabi ni Jesus na siya ang pag-asa, na siya yung buhay, nangangahulugan na laging andyan si Jesus, available siya. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught. And he said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." Pinagpapahinga na sana ni Jesus yung kanyang mga alagad. Magpahinga muna kayo kasi pagod din kayo, sabi niya. Pero, people were coming and going in great numbers. And the disciples didn't have any opportunity to eat. Kaya ang ginawa nila, instead na magpahinga, tutukan na lang natin yung mga tao. May pangangailangan sila, wag natin silang bibiguin. My dear friends, brothers and sisters, today, you came to Jesus, and I am very sure, and claim it, Jesus will not disappoint you. Amen.